Good morning everyone, good afternoon o magandang gabi man sa inyong lahat. Nandito kami, ang Group 1 ng ano sabi BPED. natin? Understanding BPED, itself. UTS. And nandito kami ngayon sa inyong harapan upang pag-usapan namin or natin about yung healthy futures o yung mga awareness and prevention when it comes nga to sexuality, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. So, ako nga pala unang-una, ako si Kelvin Francis Asisterio, kasama ko si Shindy Martel Pinilo. Jessica De Los Santos. Gabriel Verdoni. and kami ang Group 1. Ayun, so napakalalim nga na pag-usapan no, na itong mga ganitong topic, lalong-lalo na kapag lalong-lalo na sa ating mga teenagers and mga kabataan. Kasi maraming topic or maraming pinag-uusapan about sa usapin na ito. Okay. Yun nga, sa pagpasok kasi ng sexuality sa atin, madami kasing bagay yung madaming bagay or madaming, paano ba sabihin? Madaming nangyayari, lalo na sa mga teenager and lalo na sa mga kapos or kulang sa kaalaman about dito. So kayo, anong masasabi niyo about sexuality or ganun? Ikaw ba, ano masasabi mo? Siyempre, Gaat mo to? Gaat na. Kaya lang mga Sige. sige, please, sir. Research muna ako. Siyempre about sexuality sa panahon ngayon. Siyempre tayong mga teenagers, marami Ano ba yun? ding Sexuality na. bibiktima about sa... Natawayan tayo dito. Takat naman yan eh. Okay, simula ka ulit. Takat naman yan eh. Sige, go. Ang bagal! Ako na lang muna. Okay. Ako pre, ang masasabi ko dito, itong sexuality na to ay dapat talagang inaaral natin para magkaroon tayo ng family planning tulad ng para mabawasan din natin yung dami ng populasyon natin at makontrol ito. Tsaka para iwas din sa sa poverty, ganun. Kasi kung hindi mo naman kaya, bakit mo gagawin, di ba? Kasi nga karamihan ngayon, kahit kung sino pa yung mahihirap, sila pa yung napakaraming anak eh. Mismo. Kasi nga, kapos na nga sa pera, kapos na sa edukasyon, pero sila pa yung maraming anak kasi nga, kulang sila sa kalam. Kaya, yung sayo ba kayo? Siyempre, sa panahon ngayon, lalo na maraming... Tao, may sasabi na ako. Sa panahon nga kasi ngayon, marami din kabataan na nabiktima na din sa teenage pregnancy kasi nga kulang sila sa kaalaman sa education about sexuality. Kaya dapat talaga pinag-aaralan. Agree din ako sa mga sinabi niyong tatlo. Kailangan talaga sila ng guidance with the parents, syempre. Yun yung nangunguna. Diba? Tsaka dugtong ko lang din, hindi rin kasi lahat hindi rin lahat parang sa ginusto. Yung iba, tulad nga na napag-usapan namin kanina about sa rape, ganun. Parang hindi rin naman ginusto ng mga babae na mabuntis sila na dahil lang sa rape, parang magdadala sila ng 9 months na sa trauma. Tapos may kita pa nila yung anak nila na bunga ng pang-aabuso sa kanila. Kaya ngayon nga, pag-uusapan nga natin dito about sa education or about sa kaalaman. Kung bakit nga ba mahalaga yung edukasyon para sa atin. So, para sa akin lang naman kasi, napakahalaga nito. Hindi lang naman when it comes to sexual topic or sexuality. Kasi nga, dito, nagsimula tayo, kabataan, infancy, mga ganyan. Siyempre, magsisimula tayo sa development. So, habang tumatanda tayo, habang lumalaki, kung ano yung nakikita natin, yun yung nalalaman natin. Kung ano yung narinig natin, ano yung nakikita natin sa magulang natin o nakikita natin sa iba. Siyempre, yun yung natututunan natin. So, napakalaga nga ng edukasyon. Kasi yung edukasyon naman kasi, hindi lang naman siya school. Hindi lang naman siya doon nakikita eh. Kasi pag sinabi kasi ng edukasyon, para sa akin kasi development siya. Development ng isip or ng buong physical aspect. Self-development. Yun, mga self-development. Kasi nga, pag bata ka naman,
unang education or unang kaalaman na nalalaman mo is nasa bahay, which is yung tinuturo ng mga parents mo. Kaya nga napakalaga ng edukasyon para na rin sa atin na umungad sa atin or lumaki tayo sa society na merong alam hindi lang sa mga maliliit na bagay, kundi sa malalaking bagay din. Lalong-lalo na when it comes sa topic ng sexuality. Siyempre, pag bata ka, ano ka pa dun eh, kunti pa lang yung kaalaman mo dun. So, habang lumalaki ka, lumalaki din yung nalalaman mo. Then, siyempre, magkakaroon ka ng curiosity. Kaya napakalaga ng edukasyon. Sa inyo, bakit nga bumahalaga yung edukasyon? Tayo, Shindy. Siyempre, additional lang din, kagaya nga ng sabi mo, may curiosity, kaya mahalaga talaga yung education. Kasi doon, may malalaman yung estudyante na pwedeng ma-apply sa sarili. Tapos yung sa education, syempre, hindi nga siya puro talaga kaalaman lang na about tinuturo sa mga subject. Meron din siyang mga experiences ng mga teacher na tinuturo din sa mga bata na kung ano dapat gawin, dapat ganito. Ikaw, pre. Ano ba pre? Yun lang din, same with Shindy, na di ba natututo natin siya sa eskwelahan. Pero, hindi lang siya puro sa eskwelahan. Like, usually, sa kung anong environment na meron tayo, di ba? Especially kung na-influence tayo ng mga kaibigan. No? May dagdag ka? Saan naman, kasi parang dito, talagang madidisiplina ka. Malalaman mo yung tama at mali. Tsaka yung makakapag-adjust ka sa environment. Kunyari, mapupunta ka sa lugar na puro professional. Parang alam mo na yung igagalaw mo. Kapag naman makapupunta ka sa lugar na magulo, parang alam mo na rin yung dapat ganito sa safety. Dapat aware ka sa mga gamit mo, sa sarili mo, para hindi ka mapahamak. Ayun lang din, parang matututunan mo rin makisama, makibahagi sa iba't ibang klase ng tao, hindi lang sa kung ano yung nakasanayan mo. Ayun lang. So yun nga, education, napaka-super halaga yun, lalong-lalo na sa atin. And lalo na kapag na-topic yung tinatawag mo lang, or tinatawag natin SD. Ano yung sabihin SD? Social tuloy. Ano ba yung sexual and treated disease? Ayun. Yung mga yung mga unwanted pregnancy. Yun, yung mga pasok ng rape. So kapag wala tayong alam din, or curious tayo sa isang bagay, syempre gagawin natin yun. So, andun pumapasok yung mga bagay na hindi natin gusto mangyari. Which is nga yung unwanted pregnancy. Mare, nagkaroon ka ng desire, tapos yung partner mo ganoon din. And, syempre gagawin nyo yung bagay nyo. Then, hindi nyo malalaman sa sobrang sarap. sa sobrang yummy, yun. May bunga na pala. Di ba? Unwanted pregnancy, hindi nyo alam. Hindi nyo gusto, pero ginawa nyo. Or gusto nyo man, pero hindi nyo alam yung magiging Consequence. consequence. Hindi nyo malalaman yung kalabas. Kaya nga sabi nga nila, lahat ng ginagawa may consequences. Even though maganda na. So, yun nga, nasabi na natin yung kung bakit nga napaka-importante ng edukasyon or education sa atin. Ano naman yung impact nito sa mga, lalo-lalo na sa mga estudyante, yun naman yung pag-uusapan natin. Ano yung mga impact ng education or ano yung impact ng kaalaman when it comes to sexuality sa ating mga estudyante. Ano nga ba yung mahalaga? Ano nga ba yung impact nito? Ano ba yung matututunan mo? Siyempre, first of all, di ba, siyempre, matuturo nga sa'yo, di alam mo na yung gagawin mo. Halimbawa, may feeling ka na dapat may gagawin na kayo ng partner mo, di mangunguna na sa isip mo na hindi dapat ganito kasi may alam kang sarili ko. Alam mo na yung magiging consequences nung sakaling may gawin kayo. Ako, dagdag lang din ako, Asian. Tama na din naman yun na may siya. Pero, hindi pa naman talaga usually nire-require, diba? Di porkat mag-jowa na kayo, mag-aano na kayo, mahigipag talik-talikan na kayo sa partner nyo, diba? So, parang, kung nanong pa lang kayo sa relationship, or wala pa kayo sa part ng decision making, wala pa kayo dun sa part na Ano pag estudyante? Oo, lalo na ngayon, di ba? Usually, yun yung hinaharap ng mga problema ng mga estudyante ngayon. Which is, parang iwas dagdag din sa mga problema. Kasi yung ibang tao, kasi kapag wala silang kaalaman din, kapag once nila, gagawin ka nila yun.
Sabi ko, ano yung impact niya dito? Hindi kasi baka maging negative eh. Pero actually kasi sa akin, parang siguro sa edad, depende sa edad. Kasi it's part of ano naman eh, of being in love. Parang, Baga, mahal mo ko. hindi parang ano kasi pre, parang ano, nasa sa'yo kung ano eh, mag-iingat ka din talaga eh. Parang, kung irresponsible ka, parang huwag mo nang gawin. Pero kung talagang ready na kayo ng partner mo, tsaka talagang mahal na mahal niya isa't isa, di ba? Parang ganun yung ano, yung tama. Parang talagang, sabi nga ni Sir, parang hindi nga may iwasan yung ganun. Unless na lang kung Kaya niya mag-take ng responsibility. basta mag-ano kayo ng responsibility. Kasi nga sabi nga nila, di ba, parang kahit fetus pa lang yan, tao na yan, parang i-treat nyo na ano na, as one na, parang katulad natin na sila ganun. May buhay na rin. Pero sinabi din, di ba, sa NSPT, may isang ways din na, halimbawa, syempre nga, sabi mo, hindi may iwasan kasi sa mag-partner. Yung magpa-practice na ng, ano, safe sex, gano'n. Yung, syempre, dapat, kahit gusto na dapat may ingat ka din. May protection. Bonus na. Hindi, kailangan nila mag-take ng responsibility. Kung hindi naman nila kaya mag-take ng responsibility, pwede sila gumamit ng protection, di ba? Ano tawag doon? Ako ba tinanong mo, di ko alam. Ay, ano tawag doon? Trust issue. Yun. Trust issue. So yun nga, no, napakalaking impact ng education sa atin when it comes, lalo na sa ating mga kabataan ng estudyante. Kasi nga, dyan papasok yung kaalaman natin kung paano nga ba natin ma-handle lahat ng curiosity, lahat ng pagtatakag na ng pinagalit ko lang. Yun nga, magkakaroon tayo ng knowledge tsaka power. Diba? Knowledge naman. Paano mo nasabing power? Power kasi may karapatan tayo na gawin yung bagay o hindi. Diba? Ere? Tapos, kapag meron kang education, tapos meron kaming relationship, pag pares kayo ng partner yung bukas isip, Open-minded. Open-minded. Magkakaroon kayo ng tinatawag na Ano? healthy relationships. Diba? Ayun, nakalagay yun. Healthy relationships. Siyempre, mahal mo yung isang tao. Siyempre, hindi naman mawawala dun. Siyempre, araw-araw kang kasama. Tapos, araw-araw kang kasama ng ligo. Tapos, hindi na may iwasan yung kape. Diba? Siyempre, kapag mahal yung isa't isa, tapos meron kayong knowledge, kasi nga may edukasyon kayo, Alam mo kung alam mo nga rin yung iwasan. Yung nga rin, kung gusto nyo mang gawin, responsable kayo. Siyempre, gagamit kayo ng ganun, para maiwasan yung bunga. Diba? Kasi nga, pag dinuligan mo na, magbubunga. So, huwag mo muna didiligan. Muna painitin mo muna. Diba? Ayun. Ano nga ba? Ngayon naman, mag-focus naman tayo kung ano yung mga prevention or ano yung mga tips na pwede natin ibigay sa mga student or lalong-lalo na sa atin, sa sarili natin, para maiwasan yung STD or yung mga unwanted pregnancy or yung mga sexuality, lalo na sa mga kabataan. Ako muna dyan sa ano. Kasi lalong-lalo na tayo na teenager, mga 18 above, malaking open-minded na tayo dyan eh. Tapos meron din mga edad na mas mababa pa sa atin, na mas maraming kaalaman. Kasi nga, meron nga, 15, di ba? Usually 12. Usually 12, basta nilalabasan na ng yung dugo. O nilalabasan ng ano yun lang? Period. Ayun, nagpiperiod May na. na sila. Pwede na kasi ay, ganun ba talaga yun? Pag piniperiod. So kapag hindi pa piniperiod, hindi pa siya mabubuntis kahit pasokan siya ng Hindi, mabubuntis pa rin yun. Alam ko kapag nalagyan. Mabubuntis pa rin yun. mabubuntis pa rin. Oo. Eh, Basta yun, ano nga ba yung mga pwede nyo yun, guys? Ano nga ba yung pwede nyo Una yung use protection, always use condoms and dental dams during sexual activity. Pero konting trivia lang. Sa condom kasi, hindi siya full na sarado talaga. hindi Kasi siya talaga. sabi ng mga company na merong butas pa rin yan na 0.4 something. Basta na, maliit talaga. Kaya kapag, kunyari, inano mo nga sa loob,
may chance pa rin talaga na mabuntis mo yung partner mo. Kasi mali. Kasi liquid yan eh. Hanggat may butas talagang may aanuhan, may ipapasukan pa. Talagang magsiswimming pa sila. Or possible, pwedeng mabutas yung protection. Next. Sa protection kasi, di ba, may iba kasing tao na kung alam mo pa nila yung nakikipagtali. Siyempre, Ano mahalaga. nakipag-adit? Talik! Alis. Di ba, siyempre, yung ibang tao din may mga HIV ganun, or AIDS. Ayun yun, mahalaga siya ganun. Para ma-prevent din yung Yun din, makikipag-usap sa partner, di ba? May lang din naman yan may limitation tayo or boundaries na tinatawag sa pag-aano ng, especially kung may jowa ka, di ba? May jowa ka ba? You know? Wala. Wala pala may jowa dito. Ay, sige, meron. Pero ayun, parang nasa inyo na yung mag-partner, di ba? Desisyon niyan kung hahatong na ba kayo sa ganong klase ng relationship or hanggang makilig lang talaga kayo. Pag-uusapan niyo naman yan. Isa pa, mabibigay ko lang din na tips. Is yung, wala yung podcast na. Kapag nasa relationship kayo, tapos gumagawa na kayo ng alum-alum. Gumagawa na kayo ng nagsisex na kayo. May, may nag-meet na kayo. chitin, Nagtutukaan na kayo. Magandang tips is, mas maganda kapag, gumagamit kayo ng safety protection, like condoms or pills, ganun. Pero, kasi nga, di ba, hindi naman kasi may iwasan yung kahit sabihin natin gumagamit kayo ng ganun. May mga Pills? chances talaga na may mamumuo talaga. So, mas maganda, magkaroon kayo ng regularly testing or sabihin natin once a month, magpapatest kayo kung meron bang namumuo. Para actually, Maalagaan. para maagapan. O hindi man maagapan, like, para malaman din or maging ready kayo sa mga ano mong pwedeng mangyari. Kung sakali, lagi kayo nagaganon, tapos gumagawa naman kayo ng protection. Then, pag-test sa inyo, buntis pala, 1 month. So, prepared kayo. Hindi yung magugulat na lang kayo na buntis pala ikaw or ako, kayo, buntis pala yun, ganyan. Then, mag-seek din kayo ng mga resources. Kung ano nga ba yung mga dapat gawin. Or ano yung, tawag dito, kung may sakit ka, ano yung symptoms ba yun? Ano yung mga symptoms ng pagbubuntis? Yun, maganda mag-research or magtanong kayo. Or baka ma-delayed na. Di ba nga sabi nila pag period daw, tapos di ba kasi karamihan sa babae alam kung kailan sila abutan, di ba? Tapos minsan daw pag na-delayed daw, kinakabahan daw kasi babae. Yun na yung reason kung bakit hindi ka na nagkakaroon ng period. Dahil nga kasi may nabuo na. Ano yun, 9 months hindi magkakaroon? Pwede na yun, hindi sasakit yung puso. Pero pwede. Bakit ikaw ba ang magdadala? mahirap magbuntis. Ayun nga, mas maganda na mag-seek ng resources or magtanong-tanong tayo sa mga professional about yan. Kasi nga, walang problema yan eh. Kung ready ka, kung alam mo sa sarili mong kaya mong Buhay. harapin, Oo. or yung mga pagsubok na yan. Lalo-lalo na kapag teenager ka, yung hirap kasi nag-aaral ka pa, tapos mabubuntis ka or makakabuntis ka. Siyempre, hindi yung malaking epekto yun sa pag-aaral. Lalo-lalo na sa pamilya, at sa pamilyang binubuo. So, yun nga, magandang maging knowledgeable tayo sa lahat ng bagay, lalo-lalo na when it comes to sexuality. Kaya, knowledgeable dapat. Ikaw sino yung pa? Yun. Bago tayo magtapos, syempre, podcast to, syempre, open tayo sa lahat ng topic eh. Meron ba kayong magkwento or experience or may experience ba kayo or may alam kayo sa mga ganong topic or mga ganong karanasan? I don't know kung kasali siya sa topic. Pero nanood ba kayo yung sa documentary ni Cara David? Yung katahimikan kapalit sa Yun. Sarapan? Hindi. Basta yun yung parang documentary ni Cara David.
Basta about siya sa katahimikan. Mm. About siya sa rape. So, ano? About siya sa rate ng, Kamag-anak. kamag-anak niya. Yung isa, nabuo. Yung dalawa naman, which is rape lang, pero walang nabuo. Pero yung dalawa, ano siya, Ano yun eh? 10 or 12 years old, tapos 5. 10 and 15. Di, malit yung isa yun. Yun Ano Ay, yung may sakit. Rape. May rape. Tatlong babae? Mm-mm. Ah, tatlo. Magkakapatid? Yung isa, iba lang yun. Tapos yung dalawa, magkapatid. Which is yung nag-rape sa kanila, which is yung uncle niya. Ito. Ang sarap! Ay, Uy! sakit. Ang sakit. Ano nangyari? Yung isa nun, nabuntis siya. Pero syempre, dahil nga, parang parang may sila ng tradition nila dun sa lugar nila na instead na mag-apply ng, kaso, mas binayaran na lang sila ng, nung nang rape sa babae. Ano? Pero, ngayon, hindi ko alam. Tinanggap nila yun. Oo. Binigyan nga sila ng kabayo tsaka ng 6,000 na pera. 6,000 na pera eh. Kapalit ng katahimikan. ng, Sapat yun. kaya nga eh. So, Ang alam parang, ko nga dun sa, ewan ko lang kung dun yun sa video na yun, kapag di ba halimbawa ni-rape ka ng lalaki, tapos kapag kinasal ka daw dun, parang mababaliwala. oo, mababaliwala yung kasong ginawa niya. Yung katarantaduhan ng lalaki. Kasal ka. Kasal kasi yun. Pag kasal kasi, legal na yun. Ibig sabihin legal na kayo dalawa. So, kahit na may nangyari sa inyo kapag kinasal kayo, Eh, yung bata pa siya mismo. ayun. Oo. Yun yung problema doon. 'Di ba? Ginasa ka na nga tapos papakasalan ka pa. Eh, hindi mo namang ginusto yun. Papayag ka ba na ganun yun? Kung sa may, isipin mo, kung mangyari yun sa magiging anak mo, papayag ka ba? Di ba hindi? Huwag lang 6,000 bibigay. 1 million. Hindi, syempre ano pa rin yun. Ay, oo. Papayag ka. Ikaw, Sarap. Wala namang experience. Hindi, I mean, may alam Ay, ka kwento. insights sa mga ganyang bagay. Nga rin, nalaman mo lang sa Or sa mga friends mo na may chismis Sa na. mga anong full name? eh, Ay, hindi, mga kabatch ko lang, or mas bata pa sa akin, kasi may nakikita ko sa Facebook friends ko, na halimbawa, mga grade 10 pa lang, diba may day na nabuntis sila, or may dalawa ng ano, parang no? Parang proud pa sila. So, sinasabi na blessings. Blessing daw. Hindi ko kaya niya namang alagaan. Ikaw, pre. Wala. Walang insights. Sa akin, meron. Madami. Sino? Ikaw? Isa ka na doon? No. Bilak lang. Sa akin lang, may kwento ko lang, way back before 3 years or 4 years ago. Meron kasi akong kaibigan, which is close ko. And, lalaki siya. Then, one time, meron siyang, karelasyon. Then, nakabuntis. Nabuntis niya yung karelasyon niya. Alam ko, ilan na ba ako ngayon? 19. So, 4 years. Siguro mga 15 or 16. Mga ganun, bata pa. Kasi nga, matagal na rin naman sila. Ang kaso nga lang kasi, nagkaroon ng desire yung lalaki na sabi niya nga sa akin, pinagmamayabag mo ka na, pre, natipwa ka na si ganito, si ganyan. Baby ko. Kayabangan lang. Niyayabangan ako. Sabi dito, pre. Sabi, no, tapos yun nga, nagkamali nga nila, nabuntis yung babae. Sinabi sa akin ng kaibigan ko. Then, nag-ask siya sa akin kung anong dapat na gawin. Siyempre ako, bata pa lang din naman ako nun. Wala pa akong knowledge o hindi ko pa alam yung gagawin ko. Siyempre, pagdating sa ganung bagay, mabigat na desisyon yan eh. Pag-iisipan So, sabi ko, pre, wala ka din, pre. Sabi mo sa akin mo. Ang ginawa nila, pinahulog nila yung bata. Hindi ko alam eh. Sabi daw, tumalon-talon daw. Tapos gano'n nagdugo daw. Tapos hindi ko alam, wala na akong balita dun sa dalawa. Nalaman ng magulang nila yun. Pinanagutan ng lalaki, pero yung bata na namumuno, hindi na nabuo talaga. Kumbaga nabulok na siya dun sa sa tiyan. Tapos, So hindi nila talaga mismo pinaan. oo. Nagdugo lang yung babae, pero hindi ko alam kung nalabas ko yun. Nakunan? Oo, nakunan natin. Tapos nabulok daw yan, tapos nung nagkakasakit na, kasi syempre, may
Oo, may ano yun, may Nagkasakit daw yung babae, tapos doon yung pina-check up. Tapos nung nag-ano sila, MIR ba yun? Yung parang CT CT scan. scan. Oo, parang gano'n. Tapos doon daw nakita na may ano daw, may bata. Tapos inano na din. Tawag doon? Nawa na. Hindi yung ginagawa sa buntis para makita yung Ultrasound. Yun, ultrasound. Tapos yun, na-confirm na may bata. Tapos yun, yung operahan. Tapos yun, ginawa silang legal, pero hindi pa sila kasal. Pero yung ginawa ng lalaki, siya yung nanagot doon sa nangyari sa babae. Which is siya yung nag-aalaga, siya yung nagbibigay, nagtatrabaho siya para ano, mabigyan ng panggamot, panggamot. pero ngayon ano sila? Sino Wala pa lang, wala nang balita dun. Ano pa kasi yun, sa probinsya pa yun. Tapos meron din ako kwento ngayon, may mga sinyaral. Ayun na pala, Ano? popost ko pala to. Yun. Yun lang, no? Magbibigay na kami ng closing remarks. Any closing remarks? Yun nga, napakahalaga nga, Closing no? thoughts? Na meron tayong kaalaman or edukasyon when it comes nga sa sexuality. Kasi madaming bagay yung hindi natin alam na pwedeng mangyari. Lalo-lalo na kapag curious ka, tapos yung partner mo curious din, tapos nagkaroon kayo ng topic, naging open-minded kayo sa ganung bagay. Siyempre, gagawin at gagawin nyo yan. So, hindi nyo alam yung pwedeng maging consequences. So, kaya nga dapat, kapag open-minded tayo sa lahat ng bagay, or open-minded tayo sa isang bagay na napakabigat, or napakamalaking topic, dapat alam din natin yung pwedeng gawin or hindi pwedeng gawin. Alam din natin yung dapat anong mangyari or hindi dapat mangyari. Ano? Sabi ka? Ano? Ayun, dapat tayo. Aware tayo sa sarili natin. Be safe and mas bigyan natin yung pansin yung health. Especially sa mga babae, di ba? Ikaw, pre, masabi ko ba tayo? Sabi ko lang ano, tulad ni Atom Araujo, ligtas ang may alam. Ayun. May alam. Di totoo naman eh. Kung may alam ka, ligtas ka eh. Kung wala kang alam. Nag-alod ka, o di ba? Wala na. Ayan. So nga guys, no, maraming salamat sa pakikinig or panonood ng aming podcast. Sa muli, ako nga pala si Kelvin. Shindy. Jessica? Gabriel. Kami ang Lipid. At kami ang group. One. Bye-bye. Bye! Bye, bye, bye! Adentro eh. Hindi na pa ako dun